Ayan, ito naman yung kakalikutin natin mga kalikot, Makita drill. So ang problema nito, try natin para at least malaman natin. Ayan, wala siyang power or hindi gumagana. So check natin. Magsha-shoutout muna tayo mga kalikot bago tayo or bago natin repairin yung drill. Shoutout natin si Danilo Tan, Jiski, Florence Nalopano. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So wag na natin patagalin, kalikutin na natin siya. Tara! Buksan na natin siya kasi kahit testerin natin to hindi naman na gumagana, so may problema sa loob nito or dito sa kanyang power cord. Buksan na lang natin siya mga kalikot. Kapag sa drill kasi mga kalikot, ang hirap lang yan kapag may problema sa kanyang armature. Ang hirap magdesisyon kung itutuloy mo pang ipa-repair o hindi na. Kasi pag armature kasi, pwede rin naman pa-rewind. Pero dito kasi sa aming probinsya, siguro mayroon naman siguro dito na nagre-rewind ng armature. At saka may nabibili rin sa online kaso mahal nga lang. Dito sa kanyang armature, mukhang malinis naman. Tapos yung kanyang carbon brush, bakit parang kwanto parang hindi na natutulak ng spring yung kanyang carbon brush. Pero check natin mamaya guys. I-check ko muna yung kanyang wire. Baka putol lang kasi. Ayun, bakit kaya? Ayun, mukhang may problema sa kanyang wire. Nagka-carbon na or ayan parang ano bang tawag nito? Nag-aasin or parang nag-aabo. Ayan mukhang expired yung kanyang wire dito sa mismong power cord niya. Sana nga dito nagkaroon ng problema kasi kung dito sa armature, yun yung mahirap lang. Mahirapan mag-decide yung may-ari kapag yung stator or yung kanyang armature yung may problema. So mukhang dito nga sa kanyang wire sa terminal niya, ayan nag-aabo siya or parang expired na yung wire. Hindi siguro to copper itong wire na to kaya nagkaganito siya. So testerin muna natin or tanggalin ko muna guys yung buong power cord para ma-check natin ng maigi. Kasi yung motor niya malinis pa naman parang bago pa nga lang to Tapos ito ayan naipit. So ito yung ma-check natin, baka putol din siya. Tanggalin ko muna mga kalikot itong power cord. Yan parang dinugtong lang nila naka-tape pa. Bali testerin muna natin yung itong power cord nya. Tapos direkta na lang natin, palitan natin ito yung papunta dito sa kanyang switch. And dinugtong pa nila, dapat dinirekta na lang nila dun sa loob. Check natin. Ayun, putol din pala mga kalikot. Wala tayong nare-reading sa ating tester. Check natin yung kabilang line. Ayun, ito lang yung okay. Yung kabilang line, yun yung may problema. Ayan. So may problema rin itong kanyang power cord. Hindi natin alam kung saan siya banda na putol or baka dito. So siguro palitan na lang natin itong mismong power cord nya. Testerin natin dito sa kabitan ng kanyang power cord. Tapos try natin i-switch kung magkakaroon siya ng reading. Bakit tayo? Wala rin baka hindi siya naka-select. Ayun. Try ulit natin testerin. Ayun guys. Ayan, may nare-reading na tayo.
So ibig sabihin, buo pa itong ating drill. Nagkaroon lang ng problema sa kanyang power cord. Kapag tinitester nyo guys yung switch ng drill natin, kung may speed siya, ilagay natin, kung kunwari yung 1 to 10, ilagay natin sa number 10 para may ma-reading tayo sa ating tester na katulad nito. Kasi kung nasa number 1 yan, wala tayong marireading. Ayan o, diba, pumapalo yung ating tester. Yan. Try natin i-0 0. Yan, lagay natin sa 0. Tapos testerin ulit natin. Ayan guys, wala tayong marireading. So baka akala nyo sira. Hindi pala. So ilagay natin sa times 10 or sa speed nya. Isagad natin kung baga ganun. Kasi wala namang number. Ayan guys oh. So ganun ang pag-check ng switch ng mga drill. So okay to. Papalitan lang natin ng power cord. Ito na yung papalit natin mga kalikot. Ayan, marami tayo nito kasi sa kwanto, sa computer, kaso maiksi lang siya, pero okay na rin kaysa wala. Pero mahaba pa naman, siguro mga 1 meter din. Yan, putulin na lang natin dito, tapos ito putulin rin natin. Kapag nakakita kayo ng power cord na tatlo yung kanyang kulay, yung yellow na may green, ito yung sa kanyang ground. Tapos ito guys, ito yung gagamitin natin, yung brown at saka yung blue. Pero kung hindi kayo sure, pwede nyo naman testerin. Yan, kunwari ito yung ating dalawang linya. Ayan, so magre-reading naman sa ating tester yan kung yan talaga yung pinaka-line nya. Ayan o. So yung itong yellow at saka yung green, dito yan sa kanyang earth ground, ito sa pinutol natin kanina. Ayan, kabit na natin siya mga kalikot. Tapos yung wire niya mga kalikot, pakapalin natin siya ng lead or panghinang para matigas siyang ipasok doon at saka i-screw dito sa kanyang switch. Kinapalan natin siya ng lead, ayan, para hindi basta-basta mapunit or ano ba tawag nun, maputol yung ating wire kapag hinigpitan natin ng screw, para maganda yung pagkalak niya, matigas. Ayan. Kapag hindi mo kasi nilagyan ng tingga or soldering lead, pupunitin niya lang or puputulin niya lang yung wire na ilalagay natin. Kaya mas maganda kapag nilagyan natin siya ng soldering lead para tumigas yung wire, para maganda yung pagkalapat niya dun sa screw. Tapos pag binalik nyo ng mga kalikot, kailangan check nyo rin yung mga wire, baka maipit siya katulad nito. Nung binuksan natin, ayan, ipit siya. So kailangan i-secure din natin para hindi maputol. Lalo na kapag naludan na ng kuryente or sinaksak na natin siya sa kuryente. Testerin din pala natin yung naipit kanina, baka putol din siya. Ayan, okay naman. Oh, bakit parang kwan yung reading niya? Parang konti lang yung reading niya. Ayun, so okay naman pala. So kailangan walang maipit na wire para hindi maputol.
Tapos ito, binaliktad na lang natin kasi sira na yung stopper niya dito. Lagyan na lang natin siya ng cable tie. Ayan, para hindi maalis kapag ginagamit nila. Para maglalak talaga siya. Ayan. Tapos check ko pa pala yung kanyang carbon, baka manipis na or konti na lang natitira. Para at least mapabilhan rin natin sa may-ari. Pero pag medyo okay pa naman, so balik natin. Ayun, tumalsik na. Medyo mahaba pa naman siya mga kalikot. So ibalik na lang natin. Testerin na natin siya mga kalikot. Ayan guys. So try na natin. Plug na natin siya. Ayun. So reverse natin. Okay na siya mga kalikot. Ganun lang mga kalikot ang pag-troubleshoot ng drill kapag gumagawa tayo. Lahat naman kapag nagto-troubleshoot tayo or nagre-repair tayo, kailangan step by step rin para hindi dumami yung trabaho natin. So kung baga kahit binubuksan natin siya, hindi pala dun yung sira. So 'di ba, magpapagod lang tayo kapag ganun. Okay? Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating ginagawang drill. Maraming salamat guys sa pagsuporta at saka sa mga nag-follow at saka sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kapag bago ka pa lang, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat yan. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.